Araw ng Lunes, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatalaga ng pamahalaan sa buying price ng National Food Authority para sa wet and dry palay. Ang hakbang na ito ay upang matulungan ng mga magsasaka sa gitna ng mataas na presyo ng bigas at ng umiiral na price cap sa bigas. Nag-decide kami na ngayon ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa dry ay 19 to 23. Ang wet ay magiging 16 to 19. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Araw ng Martes, ika-19 ng Setyembre, kinilala ng Pangulo ang dedikasyon at commitment ng 1.8 milyon na manggagawa ng pamahalaan kasabay ng ika-123 anibersaryo ng Philippine Civil Service. I would like to express my gratitude to all civil servants who work tirelessly and with excellence and integrity to deliver the quality service that all Filipinos deserve. Thank you for your dedication. Despite the numerous challenges that we experience in our respective occupations, let us strive harder in achieving our united goal of providing a better future for our country. Matapos nito, pinangunahan naman ni Pangulo Marcos ang distribusyon ng 1,500 na sako ng bigas sa Zamboanga. Mula ito sa nakumpiskang 42,000 bago rice sa isang warehouse sa lugar, makaraang mabigo ang importer na magpresenta ng kaukulang dokumento na hinihingi ng gobyerno. Sa kaparehong kaganapan na mahagi rin ng pamahalaan ng iba pang assistance sa pangunguna ng DA, BIFAR at DOLE. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulong oath-taking ceremony ng mga bagong promote na general ng Philippine National Police. Dito hinimok ng Pangulo na magsilbing halimbawa ang mga general na ito sa paggampan ng kanilang tungkulin ng tapat at mayroong pinakamataas na integridad. Umapela rin ang Pangulo sa mga general na magsilbing ahente ng pagbabago tungo sa isang bagong Pilipinas na minimithi ng administrasyon. Araw ng Miyerkules, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang ikatlong LADAC meeting sa Palasyo. Dito naaprubahan ang pagpapabilang sa 11 panukala upang maging priority measure ng administrasyon. Kabilang na dito ang excise tax on single-use plastics, panukala na aamyenda sa Cooperative Code, amendment sa Fishery Code, New Government Auditing Code at VAT on digital services. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang ang mga ambahador ng Switzerland at France para ito sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga nabanggit na bansa. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ika-9 na NEDA board kung saan naaprubahan ang paglalabas ng isang executive order para ito sa pagpapabilis ng proseso na kinakailangang permit, lisensya, clearances at iba pang dokumento para sa infrastructure flagship projects ng pamahalaan. Araw ng Biyernes, ika-22 ng Setyembre, dumalo ang Pangulo sa inaugurasyon ng bagong factory ng Unilever sa General Trias, Cavite. Ang 4.7 billion pesos na investment na ito sa Pilipinas ay isa lamang sa mga pangakong pamumuhunan na nakuha ng Philippine delegation sa pagtungo ni Pangulong Marcos sa Brussels, Belgium noong nakaraang taon. Matapos nito, pinangunahan rin ng Pangulo ang distribusyon ng bigas para sa 1,200 mahihirap na pamilya sa General Trias, Cavite. Sa kaparehong kaganapan na mahagi rin ng abono, binhi, grass cutter at iba pang agricultural products ng pamahalaan sa 200 magsasaka sa lugar. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Racal Bayan, Radyo Pilipinas.